Pagkatapos, ibinahagi ni Mitch ang kanyang karanasan sa pagdanas ng paghatol ng mga salita ng Diyos at pagsasagawa ng pagiging isang matapat na tao. Dati, lagi kong iniisip na isa akong matapat na tao. Nagtrabaho na ako sa maraming kumpanya, pero hindi ko kailanman ginalaw ang pera o ari-arian ng mga amo ko o ng iba. Inakala ko na sa pagtrato sa mga tao nang may ganitong uri ng katapatan, isa na akong matapat na tao. Noong Mayo 2023, tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Pagkatapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, natuklasan ko na ang pakahulugan ng Diyos sa isang matapat na tao ay iba sa dati kong pagkaunawa. Babasahin ko ang isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Dapat ninyong malamang gusto ng Diyos ang mga matapat. Ang Diyos ay may diwa ng katapatan, kaya naman, palaging mapagkakatiwalaan ang mga salita niya. Higit pa rito, walang mali at hindi mapag-aalinlanganan ang mga kilos niya. Kung kaya't gusto ng Diyos ang mga lubos na matapat sa Kanya. Ang pagkamatapat ay nangangahulugang pagbibigay ng puso ninyo sa Diyos, hindi pagiging huwad sa Diyos sa anumang bagay, pagiging bukas sa Kanya sa lahat ng bagay, hindi pagtatago kailanman ng mga katunayan, hindi pagtatangkang manlinlang sa mga nasa itaas ninyo at maglihim sa mga nasa ibaba ninyo, at hindi paggawa ng mga bagay na pagtatangka lamang upang makuha ang pabor ng Diyos. Sa madaling salita, ang pagiging matapat ay pagiging dalisay sa inyong mga kilos at salita, at hindi panlilinlang sa Diyos o sa tao. Amen. Amen.